Lakers may strategy na para matalo ang Golden State Warriors, ito lang pala ang dapat nilang gawin. Pero bago yan, Brooklyn Nets binabalak na mas palakasin pa lalo ang kanilang roster next season. Dahil may lumabas na report na interesado daw ang Nets na makuha si Giannis mula sa Milwaukee Bucks. Binabalak nga ng Brooklyn na gumawa ng isang trade para sa nasabing superstar. Possible na rin kasi si Giannis Antetokounmpo na umalis ng kanilang kupunan kapag muli pa silang nalaglag sa playoffs. Kaya kung aalis man si Giannis para lumipat ng ibang kupunan sa darating na summer, ay baka makinig pa ang front office ng Bucks sa alok ng Brooklyn Nets. Alam naman natin na itong si Giannis ay nag-sign ng contract extension sa Milwaukee Bucks noong 2023, na may halaga nga itong $186 million sa loob ng 3 taon. Habang nasa 2027-28 season pa nga ang kontrata ni Giannis, pero may player option ang huling taon sa kanyang kontrata. Kaya matagal-tagal pa ito mananatili sa kupunan na kanyang malilipatan kapag nagkataon. Para nga makuha ng Brooklyn Nets si Giannis Antetokounmpo, ay kinakailangan nilang ibigay ang kanilang mga players na sila Cam Thomas, isang batang scorer na may potential na maging all-star. Kasalukuyan nga itong nag-a-average ng 28 points sa kanyang huling 10 laro. Kailangan din ibigay ng Brooklyn Nets ang kanilang big man na si Nic Claxton. Kilala nga ito bilang isang defensive big man na maaaring magpatibay lalo sa depensa ng Milwaukee Bucks. Habang makukuha din ng Bucks ang forward na si Cameron Johnson, isang versatile forward na may kakayahang mag-shoot mula sa labas. Nag-a-average nga ito ngayong season ng 19 points per game na may mahusay na shooting percentage. Isasama rin ng Brooklyn Nets ang kanilang mga future first round pick sa mga taon ng 2025 via Phoenix Suns. Kasama pa ang 2027 first round pick unprotected, at ang kanilang 2029 first round pick swap option. Yan nga mga idol ang trade package ng Brooklyn Nets para makuha nila si Giannis Antetokounmpo. At bakit naman papayag dito ang Milwaukee Bucks? Dahil makakakuha sila dito ng 3 batang manlalaro na may mataas na potential. Kasama na rin ang 3 first round picks na magagamit nila para sa future development ng kupunan nila. At bakit naman papayag ang Brooklyn Nets sa trade idea na ito? Dahil makukuha lang naman nila ang isang generational talent sa katauhan ni Giannis, na maaaring magdala sa kanila sa championship contention. Na bagamat mawawala nga ang ilan sa kanilang mga key players at future assets, ang pagkakaroon naman ng isang MVP caliber na manlalaro ay maaaring makahikayat ng iba pang stars na sumali sa kupunan. Pero tandaan natin mga idol na ito ay isang senaryo pa lamang. At nakasalalay pa ito sa parehong kupunan kung itutuloy ba nila ang ganitong klaseng trade. Pero kayo mga idol, saan nyo ba gustong kupunan mapunta si Giannis Antetokounmpo kung sakaling magpapatrade na ito pagdating ng off-season? Samantalang maghaharap naman ang dalawang contender team sa West na Los Angeles Lakers at Golden State Warriors sa April 4. Sa kasalukuyan ay nasa pang number 4 seed ang Los Angeles Lakers sa Western Conference na may record na 46 wins and 29 losses. Habang nasa pang-5 pwesto naman ang Golden State Warriors na may record na 44 wins and 31 losses. Lalo at tinalo nila kanina ang Memphis Grizzlies. Kaya naman importante talaga ang laban na ito para sa dalawang kupunan lalo at patuloy pa rin ang agawan sa pwesto sa Western Conference para sa playoff spot. Alam naman natin na hindi basta-basta kalaban ng Golden State Warriors. Nasa ngayon ay meron na silang 3-game winning streak lalo at nagbalik na rin si Stephen Curry sa kanilang lineup. Pero para matalo daw ito ng Los Angeles Lakers ay nandito ang mga bagay na maaari nilang gawin para mas tumaas ang chance na makuha nila ang panalo. Tutukan ng maigi sa depensa itong sila Stephen Curry at Jimmy Butler. Lalo at ngayong season ay nag-a-average si Stephen Curry ng 24 points at 6 assists sa kada laro, habang si Jimmy Butler ay may average naman na 17 points at 5 assists per game. Kaya mahalaga sa Lakers na malimitahan nila ang produksyon ng Warriors sa pamamagitan ng matinding depensa. Pangalawa ay kailangan ng Lakers na makontrol ang pagkuha ng rebounds laban sa Warriors. Lalo at itong Golden State Warriors ang nangunguna sa liga sa rebounds na may 45 rebounds per game. Habang ang Lakers ay meron lang 42 rebounds per game. Kaya mas maraming rebounds ay magbibigay sa Lakers ng mas maraming pagkakataon sa opensa na makakabawas sa second chance points ng Warriors. Pangatlo ay kailangan ng Lakers na pagbutihan nila ang kanilang depensa sa mga 3-point shooter ng Warriors. Kilala pa naman ng Warriors sa kanilang malakas na 3-point shooting. May average nga sila na 15 3-pointers per game ngayong season. Kaya dapat mapigilan ng Lakers ang mga open looks mula sa labas ng arc upang mabawasan ang pagiging efektibo ng Warriors sa kanilang opensa. Pang-apat ay kailangan i-maximize ng kanilang kupunan sila LeBron James at Luka Doncic. Si LeBron ay may average na 24 points, 18 rebounds at 8 assists per game.
Habang si Luka Doncic ay may average naman na 27 points, 8 rebounds at almost 8 assists per game. Ang kanilang husay sa opensa ang magiging susi sa tagumpay ng Lakers, isama pa si Austin Reeves na mala all-star ang mga ipinapakitang performance. Ang panghuli ay kailangan ng Lakers na gamitin ang kanilang home court advantage. Lalo at ang magiging laro ng dalawang kupunan ay gaganapin sa Crypto.com Arena, na ang Los Angeles Lakers nga ay may malakas na record na 29-9 sa kanilang home court. Idagdag pa ang suporta ng crowd na maaaring magbigay ng karagdagang enerhiya at motivation sa kupunan ng Lakers. Yan nga mga idol ang maaaring gawin ng Los Angeles Lakers kung gusto nilang manalo sa Golden State Warriors sa magiging laban ng dalawang kupunan. Pero kayo mga idol, kanino kayo sa Lakers at Warriors sa April 4?